Good morning po. Ayan. Sabihin mo nga po sa katabi mo, Blessed Sunday. Blessed Sunday. At sabihin mo rin sa kanya, Happy 8th Mansary. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At salamat po sa bawat isang naandito sapagkat you are part of God doing amazing things. Amen? Alam niyo po ba si Lord, gumagawa siya ng magaganda at milagro bawat generation. Ang kilos po ni Lord, generation to generation. Ibig sabihin po ganito, si Lord, bawat generation, meron siyang matinding ginagawa. Tawag po diyan revival. Ibig sabihin, yun yung galaw ni Lord na maitatala para makita ng susunod na generation. Tama po? Alam niyo po, from Genesis, and the time na dumating po ang Exodus na ang mga anak ni Lord, inalipin ng Egypt. Inalipin sila. Tapos po, pagkaalipin sa kanila, 400 years slavery. Sabi, no? Ilang generation po yung 400 years. Ilang kaapu-apuan yun, no? Ibig sabihin, ganun sila na kulong or na slaves ng Egypt. And for 400 years, narinig ni Lord ang hinaing ng mga tao. That's why nagkaroon ng Moses. At si Moses, siya po yung ginamit ni Lord, instrument para makalaya ang mga Israelites. Excuse me po. And true enough, nakatawid po sila ng dagat. At ayun lamang po ang aquarium na walang salamin. Nahati sa gitna. Nakita nila yung mga, siguro may mga isda. Pero pinatawid sila nila ito. Naranasan nila yung miracle. Ano pong naranasan nila? Yung glory ng Lord. So, generation to generation, naranasan nila. Until si Moses, meron siyang Joshua. At si Joshua, siya yung kanyang disciple or dinidevelop kasi siya yung magtutuloy ng next generation. After Moses, sino daw po sumunod? Joshua. Alam niyo po ba, during the time of Joshua, ang dami nilang na-conquer na mga land. Ang dami nilang na-conquer na mga cities. Sino pong gusto mong marami kang ma-conquer sa buhay? Amen. Yung mga pinapangarap mo lang dati, maaabot mo siya. Because wala sa Lord po, hindi po aksidenteng pinapaisip sa'yo ni Lord yan. Because dream is the language of our spirit. Every time na nangangarap ka, hindi ka lang po basta nangangarap. Ito po ay mismo si Lord ang nagpapaisip sa inyo. Si Lord mismo naglalagay sa puso niya. Pero meron pong bad news. Alam niyo po, after Joshua, kung babasahin po natin yung kasaysayan, sabi po ron, after Joshua, wala na pong sumunod kay Joshua. Wala na pong nagtuloy. Kaya po mababasa yun sa Book of Judges, si Lord nagtatap na lang siya ng mga tao para lang dinggin yung hinaing ng mga tao. Wala na siyang leader na itinatalaga na parang mag-lead talaga ng bansa. And then doon na pumasok po yung kings, pumasok ni si Haring Saul, King David, King Solomon, and the rest is history. So ano po ibig sabihin nun? Mahalaga po generation to generation, merong dapat ginagamit si Lord. Ang tanong po, sabi mo sa katabi mo, magpagamit tayo kay Lord. Yan. Sino po excited gagamitin ka ni Lord? Amen? So, magandang umaga po sa ating lahat. At bilang ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa 8 months. Yan. That's why, sabi ko, sige po, palakpakan natin si Lord. The best clap po para kay Lord. And every month, or every thing na ginagawa natin, we create a history. Not just a history, we are creating momentum. Tama po. Nakakita na kayo ng landslide. Tapos may batong malaki na gumugulong galing sa bundok. Ang gulong niya, mabagal lang yan. Pero the more na bumababa siya, ano nangyayari? Mabilis. Kaya mo bang salubungin yung kuya? Pigilan mo lang. Ganun mo lang. May nakita ko sa Facebook, tatama sa kanya, nasa sasakyan siya eh. Ginawa niya, bumusina. Papunta sa kanya yung bato. Masisave po ba siya ng busina? What momentum means?
hindi mo siya kayang pigilan. Alam niyo po, pag gumalaw si Lord, walang kayang makapigil. And excited po ako because ilang month na lang ay 1 year na po tayo. Palakpakan natin si Lord. And 1 year is not just a thing to celebrate, but is a good declaration na itong taon na tatag namin na pagtagumpayan ng iyong mga anak, what more to come? Magiging madali na po lahat yun. Amen? Sino pa excited na yung katabi mo kasama natin magsi-celebrate? Amen? Misa pa po, palakpakan natin si Lord sapagkat our God is moving. Si Lord po ay patuloy siyang kumikilos. And welcome po sa ating mga first-timers na nandito. Meron po tayong from Davao. Ano pong name ni Tita? Del Rose po. Palakpakan natin si Lord. From Davao, no? Kaya tanong ko sa kanya, gano'n po kaganda yung Davao? Legit. Sabi niya, the best. Ito, minsan makapasyal po sa Davao. Kasi napakaganda ng Davao, no? So, kapatid po siya ni Tita Bingan. Grabe, no? Congratulations po, Tita. Hindi po aksidente na naandito po kayo. Kaya hindi po kay Sir. Ano pong name ni Sir? Joel. Palakpakan natin si Lord sa buhay po ni Joel. And may second timer po tayo, si Tita Jenny. Ay, siya si ate. Ano pong name ni ate? Grace po. Sa bawat isa po na nandito, baka hindi ko po nabanggit. Magandang umaga po sa ating lahat. And welcome to our church. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, this is not a religion. Si ate Tim din po, no? Excuse me po, nagbibinata. Inom lang po ang tubig. Yeah, welcome po. Sa ating pong yung kinakwento po ni Kuya Nico, kasi po from Friday kasi, nagaling tayo dito sa ating pong work. Tapos, yung gabi na yon, ako po yung nagpe-prepare ng sermon, at maganda kasi nire-ready talaga yung word ni Lord. So, natapos ko siya, nandito pa siya sa notebook, kaya dinala ko yung notebook, kaya wala po tayong slide, paumanin po. Natapos ko sa 3:00. Halagang sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ko matapos to kasi bibiyahe kami ng 4. Oras daw ako natulog, 3. Biyahe kami 4. Sabi ko, pwede pa ito 1 oras. Iglip to, kaya to. Nagising ako sa call ni Kuya, 4:30. Tama. Ayan, basta ready na ako, nakabihis na ako, alis na tayo. Tapos, naranasan nyo na yun, matulog ka ng daling araw. Tapos saglit na saglit, gigising, may gigising sa'yo. Anong feeling na? Di ba parang walang pakiramdam sa katawan? Tapos pag tumayo ka, parang wala kang, parang yung ulo lang natitira sa'yo. Hala, sabi ko, paano to? Kaya ba to? Kasi expect ko, hindi kami babiyahin, hindi kami tuloy. Kasi malakas pa yung hangin ng gabi, paalis pala yung bagyo. Sabi ko, ayos, may excuse. Madaling araw, napakaganda na ng panahon, payapa na, Sabi ko, hindi pwede. Tuloy, sabi ko. Ganyan po, tumig na lang sa resort. Sabi ko, pahinging 1 hour. Buwelo lang. Alis po kami 5. Tapos, biyahe kami. Sabi ko, matindi pait nitong taong to si Kuya Nico. Kasi, umaangkas siya sa 1 oras na tulog. Sabi ko, malaki tiwala nito Nagdating ng Bulacan, doon na kami nag-almusal. Nagkape po ako ng walang asukal. Sarap, no? Para talagang gising, dilat. Sabi ko, gising. Alam mo, pagdating ko ron, hindi ko naramdaman yung antok. Mas naramdaman ko kasi kinakita mismo ni Kuya Nico. Daldal ako ng daldal maghapon. Kung sino po yung kausap ko. Kung sino matapat, talagang lahat, puro daldal ako ng daldal. At the same time, may seminar po kasi tayo nakinan. At yun po yung dinala natin dito. Excited po akong i-share sa inyo yung mga bagay na yan. So, nakauwi po kami. Umalis kami walang araw. Umuwi kami, wala na ring araw. Hindi namin nakita yung araw. So, nakauwi kami, 10 na, alas 11 na. Gusto ko pa siyang ilipat sa laptop. Wala na, di na kaya. Pero, thank God, kasi the joy of the Lord is our strength. At true enough, sabi ko, Lord, grabe yung pag-iingat mo, Lord. Hanggang tayo po'y naandito. Kaya po, God is good. Sabi mo, sa katabi mo, God is good. Sabi ko nga po, dati ko naman ginagawa yon sa Shell pa lang, sa akin pong dati.
from work, school, lahat. So, nagagawa natin because for the glory of God. So, maraming bagay, pag sumusunod ka po kay Lord, dadaling ka niya ni Lord sa mga out of comfort zone. Sino po dito nga amin, may mga comfort zone ka po sa buhay. Pag sinabing comfort zone, ito po yung mga bagay na hindi ka sanay. Yan. Hindi tayo sanay, tapos nangangapa ka. Alam niyo po ba, pagdating kay Lord, bagamat bago tayo lahat, kasi nga, nabuhay tayo sa kasalanan, namuhay tayo sa scheme ng kaaway, pero ito yung pagkakataon para mamuhay naman tayo para sa kapurihan ng Lord. Sino pa excited doon? Amen? Kaya po itong ating ginagawa, hindi ka sanay, meron, lumalabas ka sa comfort zone, linggo kasi masarap magpahinga. Masarap magpatugtog ng mga Sunday oldies. Yan, sa bahay. Pero mas pinili mo si Lord. Amen? Gantong linggo, masarap mamalengke ang ganyang oras, no? Nakikipagsiksikan sa palengke. May bili ng ulam. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na to? Nagtagumpay ka po kay Lord. Pwede mo palakpakan mo yung sarili mo. Nakalimutan ko isang salamin ko. Anyway po, meron po akong gusto ikwento sa inyo. Para po, kasi po part ito, kasama to sa ating pong pag-uusapan ngayong magang to. So, sabi rito, sino po ditong naranasan mo yung umasa ka sa isang bagay na gustong-gusto mo? Tama ba? Yung meron kang bata ka pa lang or sabihin na natin kahit ngayon po, may inaasam-asam ka sa buhay. Taas nga po ng kamay yung may inaasam sa buhay. Yung bang, Lord, sana naman mangyari to sa buhay ko. Sana naman, Lord, dumating ang pagkakataon. Huwag sanang matapos ang buhay ko na hindi ko naranasan to. Amen. Ako po, yun po yung isa sa dream ko eh. Ay, Lord, sana yung vision mo, Lord, makita mo man lang ng pamilya ko. Sabi ko, Lord, sana pagpastor na ako, nandiyan pa sila mama, si papa. And dinilig naman ni Lord. Sa sobrang tugon ni Lord, napaaga pa nga. Kasi sabi ko, ang pagpapastor, sabi ko, para sa mga 40s lang yung pataas. Eh, tinawag tayo ni Lord sa gantong level po ng panawagan, 32 na po. 32 pa lang. Yan, napakaaga para mag-start. Tapos sabi ni tita na, ang bata naman ang pastor nyo. Sabi ko, hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito eh. Napaaga yung calling ni Lord eh. Pero alam niyo po ba si Lord, walang delay sa Kanya. Walang late sa Kanya sa pagtawag sa atin. Kasi si Lord po, tumatawag siya ng mga tao or ginagamit niya kahit wala sa edad. Kilala niyo po ba yung mukha ng KFC? KFC? Na-discover pa lang KFC. I think 70 years old na siya. Si Colonel Sander. Siya po ay retired army. Tapos passion niya naman talaga magluto. Pero dahil retire na siya, hindi siya sanay na walang ginagawa. Nagluto-luto lang siya. And doon lumabas yung KFC. At yung KFC na yon, kilalang kilala siya all over the world. So, ibig sabihin, hindi pa huli para mag-umpisa. Sino ditong minsan, feeling mo, sir, parang ang gusto ko ng wakasan ng buhay ko eh. Para kasing wala nangyayari eh. Alam niyo po, ano lang po ng kawayan, bulong lang ng kawayan. Sapagkat ang Diyos, pag kinilala mo lalo si Lord, alam niyo po, pwede kang magsimula ulit. Sabi mo nga po sa katabi mo, pwede kang magsimula ulit. Amen? So, sa Diyos po, maraming bagay na kasi sa buhay, gaya po nang nabanggit natin, nakakapagod maghintay. Sino pang minsan nagsasawa ka maghintay? Di ba? Ako po, hindi po ako nagsasawa maghintay sa aking future. Alam niyo na po yan. Sabi ko, totodo muna ako sa iyo, Lord. Kasi maganda pag nakilala ko na siya, yung ready na rin ako. Ayan. So, sabi ko, establish na ako, Lord. Galing mo, Lord, no? Sabi ko, kung maaga-aga akong siguro nagkaroon ng partner, baka hindi ganito yung todo ko sa iyo, Lord. So, good thing pa rin. So, lahat ng bagay, lagi siyang may magagandang pakahulugan. So, may mga inaasam po tayo, tama po ba? Tumigil ka na mag-pray. Sino pong ganon? Napagod ka na mag-pray. Or hindi naman napagod, nakalimutan mo na pinag-pray mo yan. Kasi nga, hindi naman dumarating, pero hindi mo naman dinedecline, pero napagod ka or nakalimutan mo na ipag-pray.
Ngayon po ba, gusto ko ipakilala sa inyo, ngayong umagang to, walang iba, kundi si Yahweh. Sabay-sabay nga po tayo lahat, Yahweh! Yahweh. Pag sinabing Yahweh, He is the God who make things happen. Si Yahweh po, kasi po tayo ay nasa series, nasa pagpaputuloy po tayo ng ating series, Knowing God Through His Names. Si Lord po ay isa lang, pero marami siyang character. Parang tayo. Parang yung katabi mo. Di ba? Pag naubusan ba ng ulam, anong character niya? Yan. Bili na lang tayo ulit. O, di ba? Maganda yung character. Or pag may hinahanap, yung mga bata rito, yan, yung mga youth natin, pag may nawawala, anong sinasabi natin? Di ba? Sinong paborito mong tawagin? Ma. Di ba? So, yung character na yan, iba-iba yan. Pero alam niyo po ba, si Lord po gusto niyang magpakilala sa kanyang character. Una po nating mga napag-usapan, yung Elohim, the God of order, the God of purpose. Last week po, Adonai. Sino po si Adonai? Our Master, Ruler, our Lord, Owner. At pag siya po ang nagmamay-ari sa'yo, siya pong bahala sa'yo. Kung ikaw ay sasakyan, ang palad mo sa amo mo. Yung nag-aalaga sa'yo, may pampa-maintenance. Ang hirap kasi ng walang pang-maintenance. No? Sabi ko, Lord, wag mo muna akong bibigyan ng kotse. Baka hindi ko kaya i-maintenance yan. Pero, kung bibigyan mo ng kotse, sama mo na rin yung pang-maintenance. Amen. So, si Lord, ganun din. Tayo po ay pagmamay-ari ni Lord. Sino pong naniniwala kapag mamay-ari ka ni Lord? Kung si Lord ang nagmamay-ari sa'yo, di sagot ka ni Lord. Sino pong excited, sagot ka ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na sa amin kagabi. Pauwi na kami. Siguro kung sa battery, 3%, kaya pa to, Lord. Pero bakit? Naniniwala ka kung sino owner mo. Sabi ko, yung angkas ko naman, pareho na kami langit nito eh. Biro lang po. Hindi ko na binanggit sa kanya. Ito, langit naman kami kung ano mangyari eh. Pero ano ibig ko sabihin, basta kilala mo kung sinong master mo, sagot ka niya. Amen. Yung pag-iingat ni Lord, siya ang bahala sa'yo. Amen? Nice ko pong ipakilala sa inyo, walang iba kundi si El Shaddai. Before we continue, let us bow our head and let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. God, help us to understand, Lord, your word. Lalo po, Lord, sa iyo pong i-reveal, Lord. You want to know, we want to know you more, O God. And Lord, tulungan niyo po kami, Lord, gawin kang El Shaddai of our lives. The God who make everything happen, Panginoon. Lord, papangyarihin niyo po ang lahat sa bagay sa buhay namin. Lord, na alam niyo pong magbibigay glory sa iyo, Panginoon. Kaya po, give us open hearts to receive your word. Salamat po, Ama. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord. So, si Abraham po, siya po yung ating last week pa po natin siyang character na ating pong topic or subject. Because sa kanya, nagpakilala si Lord. Doon siya higit na naunawaan or maintindihan po natin kung sino talaga ang ating Diyos na sinasamba. Because nung panahon nila, mas mahirap magtiwala kasi wala pa namang pruweba. Wala pang Jesus na namatay. Ngayon po, ang dali ng magtiwala, no? Ang dali ng makonvince ang mga tao because meron na pong Jesus na nagpapako sa krus. Pero nung time nila, wala pa namang God, tapos magpapakilala sa si Lord, hindi po madali yan. Kaya po si Abraham, siya po yung isa sa mga subject natin upang maunawaan natin kung sino si Lord or kung sino si Yahweh. Alam naman po natin si Abraham, siya po ay nag-aantay sa pangako ni Lord. Tama po? Lahat po tayo nag-aantay sa pangako ni Lord. At ang pangako sa kanya ni Lord, bibigyan kita ng anak. At sa pamamagitan ng anak mo, siya ang magiging tagapagmana. Kasi po si Abraham, siya ay okay na po yung buhay niya. Sino po dito yung buhay mo? Okay.
Yung bang sila po, kung baga sa panahon po natin ngayon, may kaya to sa Abraham. Marami siyang ari-arian. Marami siyang mga lupa, maraming hayop. Kasi ang mga, nung time kasi nila, pag may mga hayop ka, may mga pastulang kang gano'n, may po ba, isa ka na sa matuturing na mayaman. Or angat talaga sa buhay. So, ang problema kay Moses, kay Abraham, meron siyang asawa, si Sarai. At si Sarah po ay, ano po si Sarai? Barren. Hindi magkaanak. At very contradict dun sa pinangako ni Lord kay Abraham. Ano pangako ni Lord kay Abraham? Nagkakaroon ka ng anak at yung anak mo dyan lalabas or lilitaw ang mga hari. Grabe, no? Mamaya po, maintindihan natin sa pagbasa po natin ng kanyang salita. So, pinapakita muna po natin yung overview para mas lalo po natin maintindihan. So, si Sarai, yung kanya pong kanyang asawa, ay naiinip. Tama po ba? Ikaw ay willing naman magantay, pero minsan may kasama kang naiinip. At pag may kasama kang naiinip, siyempre, mapupush ka rin magmadali. Tama? Alam niyo po, itong si Sarai, hindi nakapagpigil. Sabi niya, parang hindi ka naman naririnig ng Diyos mo eh. Parang wala naman parang hindi naman natatutuparin ni Lord yung promise niya sa'yo. Or tuparin na natin kaya ngayon. Sabi niya ganun. O ito yung aking alipin, sipingan mo, para magkaanak ka na. Para yung pangako ni Lord, mapulfill na. Sometimes, sa pag-aantay po natin kay Lord, tama po ba? Sa mga pangako ni Lord, minsan, pag hindi ka nakatiis, gumagawa po tayo ng mga tinatawag na plan B. Sino po ditong may mga plan B ka sa buhay? Ito, pag hindi ito nag-success, ito na lang plan B. Pag hindi nangyari itong gagawin ko na to, may option pa. Baka nga po hindi plan B lang eh. Baka hanggang plan Z. Sino po dito marami kang plano? Pag hindi nangyari to, ito. Pag hindi ko nausayan dito naman. So, mahirap pag meron kang plan B. Ang pagsunod kay Lord, walang iba, plan A lamang po dapat. Because, when we say plan B, wala na bang ibang plan B kundi si Satan. Tama po? Kung hindi si Lord ang sasambahin natin, sino pa bang pwede natin sambahin? Wala na. Kuya, pastor, hindi naman si Satan, yung mundo lang. Ganon din po yan. When we worship the world, you worship Satan. So, kaya po hindi pwedeng may plan B sa buhay. Sa mga ginagawa natin, pwede po yan. May mga options kayo. Pero maganda pagdating kay Lord, dapat walang plan B. Meron pong isang kapitan ng barko. Siya yung command, ano bang tawag sa ganon? Siya yung nasusunod sa isang malaking barko. Meron silang lulusubin na isang isla. At yung isla na yon ay napakaraming pirata. Napakaraming mga pirata ron. At naandun yung mga iba't ibang klase ng kayamanan. Sino pong gusto ng kayamanan? Susugurin nila yon. Tapos, I think, pwede nating i-ratio sila ng nasa 10,000 yung mga piratang nasa isla na yun. Ilan daw po? 10,000 at sila ay 1,000 lang. 1,000 lang silang susugod, pero yung kalaban nila, 10,000. Or sabihin na natin 100 lang sila. Matapang na tao. Alam niyo po, ginawa nila, sumugod sila ron. Pagbaba nila sa isla, sabi nung kapitan sa isang tauhan niya, sunugin mo na yung barko natin. Burn the ship. Kung ikaw yung tauhan ng kapitan, susunugin mo ba? Hello, babaliw si boss ah. Kasi sabi niya, 100 lang sila, 10,000 kalaban. Anong sabi niya yung kapitan? Burn the ship. Sunugin mo na yan. Ano pa ibig sabihin nun? Wala nang atrasan. Sugod na to. Wala nang. May option ka pa naman. Langoyin mo yung inyo pong dinaanan. So, sa buhay,
ay mahirap pag may plan B. Sapagkat yung mga ininvest nyo po, sayang, masasayang. Kagaya po sa pagsunod natin kay Lord, sayang naman yung pagtutuloy-tuloy mo kung mapapahinto ka rin ng pagsubok. Tama po? Kaya po tayo nandito sapagkat we know that battle is constant. Ang mga pagsubok sa buhay, hindi po magsasawa yan. Araw-araw kanyang kakatokin sa bahay niya. Araw-araw kanyang kakamustahin. Araw-araw siyang mga asar. Pero kaya po tayo nag-church para bigyan ka ni Lord ng pangontra. Para bigyan ka ni Lord ng encouragement paano harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya po hindi totoo yung kanta na, "Oh, tukso, layuan mo ako." The more na kinakanta mo o sinasabi mo sa kaway, "Layuan mo ako, Satan." Lalo siyang lalapit. Ano po yung magpapalayo sa kaaway o sa tukso? Walang iba, kundi po ang ating pagsunod kay Lord. Because the Bible said, ang sabi po ng Bible, submit yourself to God, submit yourself then to God, and the enemy, ano daw po mangyari sa kaaway? He will flee. Lalayo daw po yung kaaway kapag nagsasubmit ka kay Lord. The more na ikaw ay nag-stay sa presence ni Lord, the more po ng kaaway, hindi siya makalapit sa iyo. Tama po? Yung mga pagsubok sa buhay natin, ay tinatanggap mo siya ng magaganda, nang meron kang tamang pananaw. Sapagkat ang problema ay ating pong pangpapatatag. Ano daw po yung problema? Pagpapatatag. So si Abraham, isa pong challenge sa kanya ay tanggapin yung pangako ni Lord. Alam niyo po, si Abraham, pinangakuan siya ni Lord, he was 75 years old. Or 74, kung di ako nagkakamali. Tapos, ang pangako sa kanya ni Lord, magkakaroon ka ng anak. Ano pong edad na fulfill yun? Siya po ay nasa 100 or 99. Parang ngayon po yung pagkaka-recall ko. To make the long story short, nag-antay siya ng 25 years. Kaya niyo po bang mag-antay ng 25 years? Sa pangako ni Lord? Yeah, matagal-tagal ata yun Pero si Abraham, dahil nga mayroong issues of waiting, bagamat siya naman ay nagtiwala, nagantay, pero nagkaroon pa rin siya ng anak sa iba. So, gumawa ng option. Alam niyo po, napakalaga po. Sometimes, we tend to conclude pag naiinip po or napapagod tayo magantay. Tama po ba? So, wag daw po tayong gagawa ng action kapag hindi naman po yun yung plano ni Lord or yung pinapakita sa ni Lord. Dapat we need to stick to the plan or stick to what God promised to us. So, sa pangako sa atin ni Lord, there are times talaga na parang ang labo. Tama po? Si Noah po, nung gumagawa siyang Noah's Ark, hindi naman po umuulan ng panahon nila. Hindi nila alam yung salitang ulan. Pero sabi ni Lord, gumawa ka ng barko. Isakay mo yung mga hayop, per pares. Sapagkat sabi niya, lilipulin ko ang mundong ito. So sometimes, papapagawain tayo ng Lord ng mga parang unusual. Tama po? Papagawain ka ni Lord ng mga something na sa mata ng tao, parang ang labo naman yung Lord, parang may maniniwala pa ba dyan? Sigurado, tingin sa akin yan, baliw. Bakit gagawin ko yan ng hindi naman unusual sa mata ng tao? Very unusual. So, alam niyo po, sa pagsunod natin ng Lord, sa Lord, ito pong ginagawa natin na to. Sa mata po ng iba, unusual to. Amen. Sa mata po ng iba, yung ginagawa nila ron sa lugar na yon. Tama po? Lalo yung nag-start po tayo sa taas. Kasi nag-start po tayo sa paggawaan ng casket. At pag nag-worship po kami dyan, nasa paligid mo, syempre, puro casket. Di ba? So, very unusual sa mata ng mga tao. Pero alam niyo po, once na ikaw ay sumusunod kay Lord, unti-unti mo siyang maintindihan. Unti-unti mo makikita na ang pangako pala ni Lord ay napakaganda. Amen. At ngayon po, true enough,
for the past 8 months, nandito po tayo sa lugar na to. And we're so excited sapagkat ang simbahan ni Lord ay lumalaki ng lumalaki. Ang pamilya po ni Lord lumalaki ng lumalaki. And gusto ko pong i-congratulate ang bawat sa atin. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sapagkat ito pong simbahan na to, wala pong ibang gusto or hangad. Wala pong iba kundi to envision Christ in every heart. Magkaroon lamang po daw ng Kristo sa puso ng bawat isa. Kaya po si Abraham po, naranasan niya po yung kapangyarihan ni Lord. Bakit? Naniwala. Pangalawa, nagtiwala. Madali pong maniwala sa pangako ni Lord. Tama po? Yes Lord, mangyayari yan. Amen, di ba? Pero pag process na, ongoing na, yun na yung challenge. Pati po ang Israelites, nung lumabas sila sa Egypt, ngayon po, hindi naman lahat nakarating sa promised land. Hindi po lahat nakarating doon sa pangako ni Lord. Ang nakarating lang po doon, yung mga taong nagtiyaga at patuloy na sumamba sa Kanya. So, basahin po natin tong aklat ng Genesis. Ito pong Genesis ay meaning po, the beginning. Yan. Yan po ibig sabihin ng Genesis, pasimula. So, basahin po natin tong Genesis chapter 17 from verse 1 to the following. At atin po itong himayin. This is the covenant of God to Abraham. Ang sabi po ng verse 1, babasahin ko po sa New International Version sa English. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Ano daw po yung sabi ni Lord? I am God Almighty. Basahin po natin saglit sa Tagalog para maintindihan natin yung pagpapakilala ni Lord. Nang siya'y 99 na taon, si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh. Nabanggit po or na-mention ng pangalang Yahweh sa Genesis chapter 17 verse 1. Sabi rito, ako si Yahweh ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. So, si Yahweh nagpakilala dito po sa verse na to. Siya daw po ay makapangyarihang Diyos. Pag sinabing makapangyarihan, wala pong imposible dyan. Kagaya ng ating Pangulo, walang imposible sa Kanya. Or sa mga hari, kasi may mga bansa pa rin na hindi president no? Hari ang kanilang nasusunod. So pag sinabi ng hari, walang kayang bumali dyan. Pag sinabi inutos ng hari, pag kumontra ka, kasama ka sa yayariin. Pero pag sumunod ka sa hari, or nabigyan mong tuwa ang hari, na-please mo ang hari, may matindi kang reward. Grabe, no? Pag na-please mo daw, may blessing. Pero pagka na-disrespect mo ang hari, bitay sa kanila. Pero alam niyo po dito, nagpakilala ang ating pong Diyos bilang si Yahweh, bilang Diyos na nakapangyarihan. And this is our God until today. Sino po excited ka na si Yahweh? Hindi lang po siya God ni Abraham, even po sa ating generation, siya pa rin po ang ating Yahweh. Ang ating Diyos na kayang magpapangyari ng lahat ng bagay. Sino pong gusto mo ditong may mangyari sa buhay mo maganda? Sino po ditong marami kang dinudulog kay Lord? Lord, sana matapos na tong problema ko. Kayang papangyari na Lord. Or sana Lord, mabigyan ko man lang ng magandang future yung anak ko Lord. Lord, sana mangyari to. Sana Lord, ingatan mo kami. Alam niyo po, ang ating pong Diyos, kaya niya pong gawin ang mga bagay na to. Ano pong sabi sa verse 2? Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang paparamihin ko ang iyong lahi. Si Abraham, habang sinasabi sa kanya to, ay meron siyang issues of trust. Tama? Kasi po siya po rito ay
Yan, 99 years old na siya. Tapos hindi pa dumarating dito yung pangako ni Lord. Siguro nung sinabi sa kanya ni Lord to, nung 74 siya, ay sobrang saya niya, no? Yes, gandang pangako niya, Lord. Pero 15 years, 20 years, hindi pa rin dumarating. Anong mararamdaman mo na nun? Parang binubudol na ako ng Diyos na to, ah. Kasi ang tagal na. Tapos 99 na siya. Kasi po yung age natin, ibang-iba po sa age nila. Siguro yung 75 or 74 ni Abraham, baka nasa 40 plus pa lang siya nito, ano? Ganun po kasi yung age dati. 100 plus ang inaabot. Kaya sabihin na natin ganun yung ratio. So, kahit ganun pa man po, meron na siyang issues of trust. Alam niyo po, darating ang time, whether we like it or not, magkakaroon ka talaga ng trust issues minsan kay Lord. Sino po nga amen? Kasi po, sometimes waiting, dapat maunawa natin, waiting is preparing. Ano daw po yung waiting? Waiting season is a preparing season. So, dapat, sa pag-aantay, may ginagawa. Kaya ka pala may inip kasi wala kang ginagawa. So, ang mga taong naiinip, wala kasi siyang ginagawa. Wala siyang bagay na, kasi po, isa to sa natutunan ko eh. Habang wala pa yung pangako, dapat lalo ka maganda. Habang wala pa yung pangako ni Lord, dapat mas lalo mong gawin. Ang hirap naman po no? Inantay ko na lang na ako itawagin para maging pastor. Yung pagigisingin ka na lang, uy, pastor ka na. Hindi po. Tinarabaho po natin from the past 12 years, kaya po naandito tayo. At lahat po yon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. So lahat ng bagay na ating pong gagawin, kailangan meron tayong ginagawa. Ang Diyos po ay may pangako, pero dapat meron tayong ginagawa. Sabi po rito, ako'y makikipagtipan sa'yo. Pag sinabing tipan, sa English, covenant. At pag si Lord po ay yung naka-covenant, because our God is a covenanted God. Siya po ay, pag may sinabi sa'yo, yun na po yun. Kaya po isa sa iniingatan ni Lord, yung makapagbitaw siya ng salita. Kasi ang Diyos natin, pag nagbitaw siya ng salita, hindi niya pwedeng bawiin. Ganun katindi yung Diyos natin. Once na may pinangako na siya sa'yo, hindi na niya pwedeng bitawan. Bakit? Nabanggit na niya. Hindi na mangyayari na siya ay man of integrity, God of integrity, or covenanted God, pag hindi niya pinapangyari yon, mapupulaan siya. Kaya pansinin nyo, our God is faithful, tama ba? Kaya pansinin nyo, gumawa man tayo ng maraming kasalanan or hindi makakalugod sa Lord, still, our God is faithful. Hindi ba kayo nagtataka minsan? Lord, ang dami ko ng absent sa'yo, Lord. Sorry, Lord. Pero pansinin mo, hindi naman tayo chinuchugi ni Lord. Kung si Lord ay kagaya natin mag-isip, kung ang PC ni Lord kagaya ng PC natin, wala na, matagal na tayong kinidlatan ni Lord. Bakit? Ang Diyos natin, ang kanyang character ay faithful. So, our God is faithful God. Even Satan. Tama po ba? Sa dami, kung ako papipiliin, kung ako si God, sa araw ko na siya tinapon eh. Para tapos na si Satan, no? Kasi dun, sobrang init, sigurado. Pero bakit sa earth siya tinapon? Kasi binibigyan pa rin ng chance. Grabe, no? Binibigyan pa rin ng pagkakataon para magbago. Alam niyo po, our God is a loving and faithful God. Amen. At ang Diyos po natin, walang iba, until now, kasama po natin. Amen. Sino po excited na handang tuparin ni Lord ang mga pinangako niya sa iyo? Pwede ba palakpakan natin si Lord? The best clap po para po sa ating Diyos na buhay. Sumunod po rito, sabi rito, ako'y makikipagtipan sa iyo, paparamin ko ang iyong lahi or descendant sa English. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa.
Ang ganda po nito sa English. Basahin ko lang po yung part ng English nito. Verse 3. Napakaganda po nito sa English version. Sabi rito, Abraham fell down, and God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations." Iba't ibang bansa, many nations. Sabi rito, "No longer will you be called Abraham, your name will be Abraham." Pinalitan na po ang kanyang pangalan. Ang sabi rito, "For I have made you a father of many nations. I will make you every fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you." Napakatinding pangako po. He will be a father of many nations. Hindi magkaanak, pero ang pangako, magiging bansa. Alam niyo po, nung time nila, nung kultura kasi nila, nung panahon po nila, napakalaga ng name sa kanila. Sa panahon kasi natin ngayon, no? Yung name, normal na lang, para lang may pagkakilanlan. Sa kanila, ibang klase ang name. Meron po siyang declaration. Ang name sa kanila, yun po yung kanilang integrity. Kaya pag nasira ang pangalan nila, kasiraan ng kanilang bayan or kasiraan ng kanilang nasasakupan. Ganun po kahalaga ang pangalan. At meron ding mga sinisimbolo po yan. Kaya po itong Abraham, pinalitan siya, Abraham, naging Abraham, a father of many nations. So, every time na dinedeclare sa kanya na siya ay si Abraham, it is a declaration na ikaw ay magiging father of many nations. Ikaw ay magiging ama ng pananampalataya. And true enough, ang kasaysayan po ng Bible, from him, tama po ba? Nangyari po ba yun? Lumabas sa mga King of Kings, naglabasan ng mga man of God sa lahi ni Abraham, from Isaac, Jacob, until Jesus Christ. Grabe, no? At totoo ang pangako ni Lord. Amen? Hindi man sa kanya nang galing or nangyari sa kanyang mismong kapanahunan, kasi hindi naman niya talaga aabutan yon, pero pinapangyari ni Lord. Kaya po ba may mga pangako sa atin si Lord na minsan hindi mo man abutin ngayon sa generation mo? Alam niyo po, next generation maybe mangyari. Kasi may kasamahan po tayong pastor, successful pastor siya, nasa 50 plus na siya. He is one of our councils ng Christini. Tapos nagsasalita siya sa mga governments, ganun naka-impactful yung buhay niya. Ganun katindi yung kanyang influence ng Lord sa buhay niya. At meron siyang prayer na sana magpastor din ng mga anak niya. Kaso hindi nagpastor ang mga anak niya. Although mga successful, pero mga nasa field ng dito po sa mga industries na alam niyo po, na meron nasa business world. Pero sabi niya, ang ganda pa rin ng pananaw niya. Maybe hindi sa kanila. Maybe sa mga apo niya. Mangyayari yan. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? May mga bagay ka na sometimes yung inaasahan mo, hindi mangyayari sa panahon natin. Pero isa lang sigurado, papapangyarihin niya sa iyong next generation. Sino pa excited doon? Amen? Pero maniwala po kayo, there are things in our lives na mismo ikaw masasaksihan mo sa generation mo. Amen? Kaya po, kagaya po ng ating sambahan na to, ang ating pong Christ in your family, naniniwala po ako, it will goes to a multitude. Naniniwala po akong simbahan natin na to, kasi yun ang pangako ni Lord eh. Kagaya ng pangako ni Lord kay Abraham, sabi niya, anak, nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Yan yung karami ang magiging attendees dito po sa ating simbahan. Sino pong naniniwala ron? Na time will come, ang simbahan natin makikilala sa Rizal. Because this is not our church, this is the church of our Lord. At si Lord po, pag nasa Kanya, ibinigay mo sa Kanyang kamay, nagmumultiply. Pag binigay mo po ang isang bagay kay Lord, dumadami, tapos gumaganda. Tama po ba nung time na binigay mo yung buhay natin kay Lord? Hindi naman okay eh. Pero inayos ni Lord. Ako po, isa po ako sa masasabi kong
produkto nun na once na binigay ko yung buhay ko kay Lord, alam niyo po, inayos niya. Because our God is the God who make things happen. And that is our Yahweh. Amen? Sabay-sabay nga po tayo. Yahweh. Yahweh. Sabi pa po rito, no longer you will be called Abraham, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. Okay na yung fruitful no? Pero sabi, very fruitful. Pag sinabing very, sino pong gusto mga very sa buhay? May pera ka, pero very many. Maganda ka, pero very beautiful. Grabe, no? So, sabi rito, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you. For the generations to come will be your God and the God of your descendants after you. So, yung covenant ni Lord ay, sabi niya, hindi lang to matatapos sa'yo. Hindi lang matatapos to sa next generation, but it will goes generation to generation. Kaya po, pansinin nyo yun. Dati tayo naman yung mga kids dyan, di ba? Tayo dati yung mga bata. Pero darating ang time, lilipas tayo, yung mga bata naman na andito natin sa kids, sila naman yung nandito. And then later on, magpapamilya sila, yung mga anak naman nila, sila naman yung susunod. Pero ang isa pong hindi mawawala, yung legacy. Yung sinabing legacy, hindi ka man maalala sa pangalan, pero yung ginawa mo magsasalita from the next generation. Sino pa excited dan? Na itong ginagawa natin na to, na kasi po yun yung pangako ni Lord, ng ating pong Yahweh. He will make everything happen for His glory. Si Yahweh, ayun po yung kanyang character na kaya niyang papangyarihan even the impossible. Amen? So, sabi rito, sumunod po sa verse 8, the whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give you an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. So, basahin po natin sa Tagalog tong verse 8 na pong ito. Sabi rito, ibibigay ko sa iyo ang magiging lahi, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong titinitirahan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ang kanilang magiging Diyos. So ito daw pong pinagpapagalan natin na to, merong makikinabang talaga doon. Sa mga magulang po na nandito, no? Kaya nga po kayo nagsusumikap. Because, one thing is for sure, gusto nyong magkaroon ng magandang buhay yung anak nyo. Tama? At isa po sa, lagi ko ring advice ko po sa mga kapatid ko yan. Sabi ko, hindi man natin naranasan yung childhood na kagaya ng pinaparanas natin sa mga anak. Di ba po, yung mga anak nyo po ngayon? Kasi ganun sila, sabi ko sa kanila, wag na natin iparanas yung naranasan natin sa kanila ng mga negative things. So, bigyan nyo sila ng alaala or lugar. Kaya sabi ko sa kanya, dalhin nyo yung mga anak nyo sa mga lugar na, no? Example, yung mga place na gusto nilang puntahan. Or example, yung mga, halimbawa na lang po, dalhin nyo, halimbawa, dito sa Robinson Antipolo. Kasi mayroon yung palaruan, di ba? May mga, palaruan. Kasi darating ang time, pag wala na kayo, tapos yung anak nyo, maging parent siya, makita man niya yung lugar na yun, maaalala ka niya. Tama, sino pong may ganong kwento? Dito kami dinadala ng magulang namin dati. Kaya dinala kita rito. So, ayun po yung napakahalaga na atin pong ginagawa. Because what we are doing today is the inheritance of the next generation. Yung ginagawa raw natin ngayon, mamanahin ng next generation. Sino po ditong minsan nasa, ang hirap naman no? Nandun ka na sa ataol, nandun ka na sa casket, tapos yung babanggitin ng mga tao, negative.
Or even halimbawa anak natin, sasabihin, sa dami naman na pwede ipamana, utang pa. Sa dami na pwede ipamana, sama pa ng loob. Tama? Kaya po, napakalaga, what we are doing today ay magbe-benefit po ang ating next generation. Kaya po, bilang mga anak ni Lord, dapat po nagtutuloy-tuloy ka sa pagsamba sa Kanya. Nagtutuloy-tuloy ka po sa pananampalataya natin sa Lord. Sapagkat generation to come, mababanggit po tayo. Si Abraham, halos ilang 1,000 years na po ang lumipas, no? Pero pansinin niyo po, nababanggit pa rin yung mga tao sa kasaysayan. Ano yung po ba binanggit dito? Hindi lang naman yung mabubuting ginawa. Even yung mga nagkalolo kay Lord, or even yung mga gumawa ng in-expose ni Lord, na andito rin sa kwento. Ang tanong na lang po, saan mo gustong maalala? Sa maganda or sa pangit? Saan niyo po gustong maalala? Yung gumawa or nagmahal kay Lord, or nagamit ka ng matindi ni Lord sa kasaysayan? Sarap nun, no? Na hindi ka lang naging normal na Christians or tagasunod ni Kristo, nagamit ka rin ng matindi ni Lord. Tama po? Si Bishop nag-aalala eh. Uuwi pa kayo. Kasi kaya po nagpaalam na kami. Sabi ko, maganda makapag-bless kami bago umuwi. Ingat kayo, sabi sa amin. Pero, kasi sabi ko, linggo po kasi bukas. Hindi pwedeng hindi uuwi. So, yung mga bagay na yon is just a memories, pero meron siyang good memories. Sino po dito gusto mo, pagka medyo nasa dulo ka na yung buhay, yung edad-edad na tayo, no? Tapos magre-reminisce ka, tapos maaalala mo yung magagandang ginawa mo para kay Lord. Or, dalawa po kasing bagay ang pwedeng mangyari sa tao. Meron pong tinatawag na pain of regrets. Na nagsisisi ka na sana nung kalakasan ko, tinodo ko kay Lord. Sana nung may pagkakataon, dapat binigay ko na yung lahat ko kay Lord. Sana hindi na ako lumayo. Hindi sana marami akong nagawa kay Lord. So, this is the time para po magsimula ka ulit kay Lord. Amen? Sino pong gusto mong may gawin sa iyo si Lord na matindi? Sino pong gusto mong magamit ka ni Lord ng matindi sa kanyang kapanahonan? Because itong generation natin, once lang po ito lilipas. Once lang po ito dadaan, pero ano kayang klaseng buhay or ano pong gusto mong pagkagamit sa iyo ni Lord ang gusto mong maranasan? Kaya po ang paggamit ni Lord, hindi lang naman po yung pagtayo rito, kundi po yung kahit saang bagay na pwede kang magamit to expand our kingdom. Ng kingdom ng ating pong Panginoon. Amen po? So, marami kang magagawa sa kapurihan ni Lord. Kanina po, mayroon na tayong worship team, no? Tawag ko, team. Masarap mag, no? Yung sarap sa tainga, no? Na, sabi ko, sana tuloy-tuloy yung ganung, ganung moment na, kasi, ang isang bagay na ginagamit mo kay Lord, ipaprosper ni Lord. Ang isang bagay na ibinibigay mo kay Lord, lalo niyang ipaprosper yan. Kaya po anumang bagay na ating pong binibigay kay Lord, wala pong sayang. Pwede mo sabihin sa katabi mo, walang sayang kay Lord. Walang sayang po sa ginagawa natin na to. Kaya po yung ginagawa natin na to, it will arrange our future. Every decision na ginagawa po natin na to, meron po tayong ginagawa sa future. Every time we disobey, may ginagalaw din po tayo sa future. Nababago yung future sana na nakalaan. Pero pag may ginagawa ka naman daw po ngayon, because if we fail to prepare, we prepare to fail. Pag nag-fail daw tayo maghanda ngayon, syempre po, sigurado yan, ang future, fail talaga. So, napaka-seryoso po itong covenant ni Abraham, ni Lord kay Abraham, sapagkat ito po yung magseset ng tone or ng momentum sa kasaysayan po ng aklat ng Diyos. Tama po? Because pag pumalpak dito sa Abraham, papalpak ang next generation. Because everything what we do, tawag dyan, meron dyang domino effect. Sarap laruin ng domino na yung pag pinindot mo yung isa, dire-diretso, no?
Pero sa buhay, delikado po yan. Na very crucial, na kapag gumawa ka ng maganda or pinapurihan mo si Lord, it will dominate or mag-flow yan sa iyo pong generation. Pag pangit naman po, asahan mo rin, pangit. At kung tayo man po ay bunga ng pangit na henerasyon, kasi hindi naman natin kasalanan kung bakit ganito tayo ngayon, tama po? Kasi yung lolo natin, hindi po natin pwede sisihin yan. Wala na tayong magagawa. Kasi ganun yung ginawa nila eh. Minsan, di ba, may ganung mga kwento. Nung lola ko, ganito. Ganito yung ginagawa nila. Marami silang pasugalan. Ganito ginagawa nila. Hanggang umabot sa akin parents. Hanggang umabot sa akin. Ang tanong po, itutuloy mo pa ba? Or sa generation natin, puputulin na natin. Sino pa excited dyan? Na simula sa'yo, nalilitaw na po yung godly generation. At kagaya ni Abraham, ako po ay nakaka-relate ng sobra kay Abraham sapagkat ako po ay firstborn. Pag sinabing firstborn, sa buong pamilya nyo, ikaw yung unang naka-encounter kay Lord. Amen. Ikaw yung unang pinakilala or nagpakilala sa si Lord. Alam niyo po, nung sumunod ako kay Lord, ay hindi rin po madali. Hindi po siya simpleng pagsunod lang. It takes sacrifice. It takes time. Ano pa po yung mga isosurrender mo, paalang-alang pagsunod kay Lord? Lahat nga po no? Ano po? Persecution yan. Sa mga firstborn, number 1 talaga yan. Pero pag napagtagumpayan mo yan, alam niyo po, congratulations. Amen. Excuse me po. Magiging madali na po lahat yan. Kaya po, ayun po yung ating gagawin. Sa loob po ng isang taon na to, ay dadaanan talaga natin yung mga unusual thing. Tama? Kagaya po nung naririnig natin, di ba? Unusual yan. So, may sumasabay, no? Pero, kasama yan sa kwento. Hindi mo ma-appreciate ang maganda pag walang pangit. Tama? Hindi mo ma-appreciate ang matangkad pag walang cute. Cute na lang, no? Pag walang maliit. Hindi mo ma-appreciate ang malaki pag walang maliit. Kaya dun ko po lalong nakikita si Lord. O nga, no, Lord? Kaya pala kami nag-start sa maliit para pag malaki na, ma-appreciate namin yung saan kami galing. Amen? So, ganun din po sa ating buhay. Yung buhay na natin na yan, nagsimula man tayo na hindi maganda, pero mag-i-exit ka ng napakaganda. Sino pong gusto mo ng ganung buhay? Amen. Hindi man maganda yung enter mo sa mundong to, pangit man yung paglabas mo sa mundong to, pero iiwanan natin na maganda. Amen? So, sa ating pong pagsunod sa Lord, ay marami pa po tayong dadaanan. So, kahit na kay Lord ka, hindi naman po puro blessing yan eh. Amen. But we need to stick to this word. Sabi po ng Romans 8:28, and we know that God, in all things, God works. Sa lahat daw po ng bagay o pagkakataon, kumikilos po ang Diyos. Sa bawat daw po nangyayari sa buhay natin, once na ikaw ay na kay Lord, lahat po yan may magandang mensahe. Sino pa excited doon? Amen. Na pag kay Lord ka na, wala nang pangit sa paningin ni Lord. Wala nang pangit, ano man nangyayari sa buhay natin. Kung may negative situation man, hindi po negative yan. May mensahe po sa'yo si Lord. Maganda pa rin, no? So, ano pong unang binabago ni Lord? Kaisipan. Si Abraham, napaka-challenge po kay Abraham, na paniwalaan po ang pangakong ito. Because, hindi naman niya din dadanasin or aabutin yun. Tama po? But Abraham believed. Sabi ng Bible, but Abraham believed and it counts to him as righteousness. So, nagtiwala na ng palataya, kaya po pinapangyari ni Lord. Kaya po pala, kung meron man nahahadlang sa pangako ni Lord sa buhay mo, or kung meron man magiging bara, walang iba kundi tayo rin. Yung pagiging doubtful natin ay isa na pong dahilan yan or sapat ng dahilan para hindi mangyari ang pangako ni Lord. Kaya pala ganun, no? Every time na may sinasabi sa atin, yung mga man of God, amen ka lang ng amen. Kahit minsan yung sinasabi ng nagsasalita, parang imposible naman yung pastor. Pero amen na lang ako. Malay mo naman.
Di ba? Nangyari. Di wala kang lusot ka kay Lord. Kung hindi nangyari. Or nangyari man, tapos isa ka sa hindi naniwala, yari ka naman kay Lord. Di ba mabigat sa pakiramdam? Kaya po, we need to live in the promise of God. We need to believe before we see. Because baligtad po kay Lord. We need to believe first in order for us to see. Pero sa mundo, iba. We need to see first in order to believe. Pakita mo muna, ba't ako maniniwala? Tama? Hindi ako maniniwala. Pero kay Lord, maniwala muna, magtiwala muna, bago makita. Amen po. Palakpakan po natin si Lord sa mga bagay na to. At huwag po tayong lalayo sa kanyang pangako. Sa bawat isa po sa atin, ayun po yung pangako ni Lord. Alam niyo po ba may pangako si Lord? Hindi lang po sa bawat isa, even sa mismong generation natin. Kasi ang kasaysayan po ng Bible, may explain po natin yan sa 4 na salita. Una, ano po yung una? Creation. Nilalang ni Lord ang mundo, napakaganda. Kasi mababasa po natin sa Genesis, God created the world. Tapos nung tinignan daw niya yung kanyang creation, anong nakita niya? Anong sabi niya? Very beautiful. So, God created the world, including us, kasi dito niya tayo nilagay, very beautiful. Ganun mo yung katabi mo. Kung lalaki yan, magandang lalaki. Kung babae yan, magandang kababaihan. So, very beautiful. Ano namang ginawa ng diablo or ng kaaway? Ano yung una? Creation. Pangalawa, fall. Genesis chapter 3, dito nagsimula yung downfall ng tao. Dito pumasok yung kasalanan at hanggang sa panahon natin, nagpapatuloy yan. From creation to fall. But the good thing, there is Jesus Christ who redeemed. Ngayon po yung pangatlo. Ano yung una? Creation, fall, the fall of man, and then redemption, which is, kaya po may cross. This is not just a symbol of curse. Kasi ang talagang meaning ng cross, a curse. Diyan po pinapako yung mga makasalanan, yung maraming nagawa, at wala pong beauty talaga ang cross. Kaya po naging tanyag ang cross, or naging maganda, o naging beautiful ang cross, because of the one who died on the cross. None other than Jesus Christ. Pinako ba naman yung walang kasalanan? Pinako ba naman yung King of Kings? Paano hindi gaganda yung cross? Tama po? At nung time ni Jesus, lahat ng pinupuntahan niyang lugar, merong bulag na nakakakita. May lumpo o pilay na nakakalakay. Meron pong patay na mismo, nasa grave na, 4 na araw nang doon, alam niyo po, lumabas, nabuhay muli. Because Jesus Christ, kung naasan siya, nandun ang kapangyarihan. Nandun ang milagro, nandun po ang katubusan. Kaya po, Jesus paid our sin on the cross. Kaya po, bayad ka na ni Lord. So excited. From Genesis to Revelation until our generation, bayad ka na ni Lord. Wala kang utang kay Lord, pwede bang palakpakan mo si Lord? Kaya kung ikaw ay nagsisisi, nagsasorry kay Lord, pinatawad ka na ni Lord. Lord, kulang ako ng ilang Sunday. Kulang ako ng, may mga Sunday na nandito ako, pero hindi ako fully surrender sa'yo. Okay lang po yan. Pinatawad na po tayo ni Lord. All we have to do is to come always to the cross. Come to Jesus always. Always ask God for forgiveness, at siya naman po ay Diyos na mahabagin, at siya po ay tinitignan niya tayo bilang mga anak. Kaya po wala pong issue sa Kanya anumang bagay na nagagawa natin. All you have to do is to have humility. And the last thing is restoration. Sino po excited sa restoration? From creation, downfall, redemption, and then restoration. At sa restoration, kasali po ako dyan. Lahat po tayo kasali dyan. At ito pong ginagawa natin na to is a part of God restoring our original design. Kaya po, welcome po sa mga invites, sa mga nandito po. Kay Tita, no? From Davao. So, ngayon po yung original purpose ng ating ginagawa na to.
ang ginagawa po natin na to ay God is about restoring us, the humanity. At isa pong malaking impact yung ginawa ni Charlie Kirk. Si Charlie Kirk, yung binaril, no? Sabi ko, pwede pala yung Lord. Kala ko kasi pag nagsishare ka ng word or pag-pastor ka, safe na yung buhay mo. Kasi naranasan ko rin po yan eh. Pag pupunta ako sa lugar na maraming, halimbawa, masasamang loob dyan, pag pupunta ako ron, nagpapakilala akong ako po ay lingkod ng Diyos. May dadalawin lang po kami dyan sa eskinita nyo. Pastor pala yan. Ano pala yan? Pero pwede palang man of God, pero nasa alanganin ng buhay. Ano po yung ginawa ni Charlie Kirk? Yung legacy niya. Alam niyo po ba na yung ginawa niya very impactful? Kasi po ang USA ay napaka-liberated country niya. Naandyan na lahat ng kasalanan pwede mong isipin or kahit hindi mo kayang isipin, kaya nilang gawin. But because of one person, ano po yung USA nag-unite ulit. Kung napanood niyo po yun, naandun yung sa isang oval yon, naandun ang Pangulo, naandun yung mga kilala yung mga worship leader na lagi nyo pinapakinggan. Lahat ng pangalanan nyo, Hillsong, even the billionaires naandun. Nakita ko rin si Elon Musk. Tapos lahat ng mga billionaires ng Facebook, na-unite sila. Ngayon po, pwede pala yun, no? Even one person can unite the nation. And just like Abraham, the father of many nations, ngayon po, naniwala lang siya, and the nation come to Jesus, generation to generation. At tayo lang po ay isa sa mga naabot lamang ng salita ni Lord. Sino pong masaya ang puso mo, naabot ka ng gospel ni Lord? And hindi po tayo hanggang dito lang. Kaya po, we need to have a culture of invitation. Pag sinabing culture of invitation, magiging lifestyle natin, mag-invite ng mga tao. Mag-invite po tayong tao, hindi para dumami ang Christ inyo. Yan. Para po malinaw, no? Mag-invite ka ng tao kasi once a person enter sa ating pong pintuan na to, makikilala niya na si Jesus. And his and her life will never be the same again. Sino po excited? Yung simpleng na-invite mo, may matindi palang plano sa kanya si Lord. Ako po ay na-invite lang din. Bungala ako ng invite. Pero yung na-invite pala nung best friend ko na yon, pastor pala. Malay-malay natin yung mga ini-invite natin. They will become one of our nation leaders. Si Tita, ilang buwan ka na, Tita? 2 months? Nung pumunta ko rito yan, hindi makabasag pinggan, no? Talagang hindi humingit eh. Hindi ko, pero ngayon, 2 months na po kayo, Tita, no? So, glory to God po. So, hindi natin alam yung simpleng ini-invite natin, siya pala ay gagamitin din ni Lord para sa glory. Pwede bang palakpakan natin si Lord? At tayo po tayong lahat, sino po excited na our God is the same God? Iisa lang po ang Diyos natin, but He is, ang ating pong Diyos, nagpapakilala siya through His names. Kaya po, El Shaddai, madalas natin naririnig yan. Akala ko rin po, religion yan. Akala ko po isang sekta lang yan, kasi may El Shaddai, di ba? Yung kay Brother Mike. So, akala ko dati, pag sinabi El Shaddai, akala ko yun yung religion. Pero El Shaddai, ang ibig sabihin pala niyan, He's the God who make everything happen. Kaya po, once na ikaw ay kay Lord na, wala na pong hindi kayang papangirin sa Lord. Sino pong gusto mong yung mga broken dreams natin, yung mga pangako na binitawan, tayo po ay sumuko na, pero si Lord hindi niya nakakalimutan yan. May mga pangako po si Lord sa atin na tayo mismo tumigil na sa panalangin, pero si Lord magugulat ka na lang one of these days mangyayari. Alam ko po, bawat isa rito, may nangangarap na mabuwang kanyang pamilya na nag-worship kay Lord. Hindi pa po rito nangangarap na Lord, magamit mo ako. Hindi ko alam kung saan, pero sana Lord, magamit mo ako. Ngayon po, pag-pray nyo lang po kay Lord yan, at si Lord mismo magre-reveal sa inyo. Hindi ko po alam kung saan ka gagamitin ni Lord, but one thing is for sure, dahil nasa kanya ka pong tahanan, nasa presensya ka po niya, gagamitin ka po. Hindi ka lang po magiging normal na Sunday attendees. Alam niyo po,
God will use you like a man of God. Sa Bible po, kagaya po ni Gideon, siya po ay pinaka-weakest of the weakest. Siya po ang lahi nila, pinaka-mahina. Sa pamilya, siya pa ang pinaka-mahina. Pero dumating yung time, siya ang leader ng bansang Israel. At siya rin po ang nag-lead ng kanilang salinlahan. Ano pong ibig sabihin ng mga bagay na to? Wag niyo pong tutuldukan ng iyong sarili. Kung binabrand ka man po ng mundong to, alam niyo po, wag niyo pong papansinin yan. Kung ang mundo na to, mayroon siyang marka sa'yo, itong si ganito, pa-church pa, hindi na magbabago yan. Hindi po. Kasi po, kaya kang gawan ng bagong chapter ni Lord. Kaya kanyang bagong gawan ng story with Jesus. And the life na kasama po ang Diyos ay ibang-iba po siya sa dating buhay natin. Sino po excited? Na bawat galaw natin, meron kang instruction ni Lord. Bawat galaw po natin, you are led by the Holy Spirit of God. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Muli, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Lord, you are our El Shaddai, Panginoon. Lord, El Shaddai, the God who make everything happen, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat unti-unti namin nauunawaan, Lord, na, Lord, yung mga sitwasyon sa buhay namin, Lord, whether we like it or not, Lord, yung mga sitwasyon, Lord, na napapatanong po kami, Lord, kung ito po ba ay kalooban niyo pa po, Panginoon. Lord, isa lang po ang gagawin namin, ipagpapasalamat lang namin, Lord, yung sitwasyon namin, sapagkat alam namin, Lord, and you said in your word that everything works together for good, Panginoon. Lord, ano man pong nararanasan ng bawat isa po sa amin sa lugar na to, Lord, alam namin may ginagawa ka, Panginoon. And it's not for our bad, Lord, things to happen. Hindi po sa ikakasama po ng iyong mga anak, kundi po sa ikakabuti po, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Kaya po, Lord, masumpungan mo kami, nagtitiwala, nagtatapat sa iyo, Lord. Masumpungan mo kami, Panginoon, na, Lord, ikaw po ang totoong Diyos namin. Our Lord Jesus Christ, wala na pong iba, Panginoon. Huwag niyo po kami masumpungan na ang Diyos namin ay ang trabaho, ay ang pera, ang material things of this world, kagaya po ng mga ibang tao, Lord, na sinasamba, Panginoon. Lord, ang pera, Panginoon. Lord, hindi po ito ang disenyo mo sa buhay namin. Lord, ang disenyo po niyo po sa buhay namin, Lord, ikaw po ang sambahin namin. Sambahin ka namin in spirit and in truth, Panginoon. Lord, magtiwala kami sa iyong salita, panghawakan po namin ito sapagkat, Lord, dito lang po kami makakapamuhay ng maayos, Panginoon. Lord, whether we have everything, the luxury of this world, Lord, pero kung walang kapayapaan sa puso, kung walang Jesus, Lord, wala rin pong halaga ang mga bagay na to. Lord, unti-unti niyo pong ipaunawa sa amin that our precious treasure that we have is none other than our Lord Jesus Christ. When we have Jesus, we have everything, Lord. Lord, pwedeng wala kami na lahat ng bagay, Lord, sa mundong to. Pero meron kami Jesus, sapat na po ito, Panginoon. Kaya po sa umagang to, church, let us come to God with humility. Tayo po ay lumapit sa Lord, sa kanyang presensya. Tayo po yung mag-pray sa Kanya, banggitin niyo po sa Kanya yung mga bagay na nais niyo pong sabihin. Kausapin niyo po siya na parang normal na iyo pong kausap ang tao. Kausapin niyo po si Lord na anumang gustong sabihin sa Kanya, hingi ng tawad. Kung ikaw ay minsan nagdududa sa mga pangako niya, this is the opportunity to give Him thanks at humingi ng tawad sa Kanya at magpaayos po muli sa Kanya. Sapagkat only God can change us, only God can transform us. At si Lord po makakakilos lamang siya sa mga taong willing na magpaayos sa Kanya. Makakagalaw lamang po ang ating Diyos sa mga taong gustong magpakontrol ng Kanyang buhay sa Kanya. Tayo po ay lumapit sa Kanya sa mga oras ito. Kausapin niyo po siya. Yes, God. Salamat po sa umagang to, Panginoon. Sige po, kausapin mo po siya. Huwag ka pong mahiya. He is a person, naririnig ka po niya sa mga oras na to.